Hindi kumbinsido ang NAPOLCOM na binugbog ng Makati City Police ang dating driver ni Rian Ramos na si alias Totoy kung ibabase sa mga kuha ng CCTV. Pero ayon sa kampo ni Totoy, maaaring may mga nangyari na hindi nahagip sa video. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. I don't want to prejudge the case, but I could not see anybody getting hurt in those CCTV footages released. Yan ang diretsahang pahayag ni NAPOLCOM Commissioner Rafael Vicente Calinisan kaugnay sa paratang ng dating driver ni Rian Ramos na si alias Totoy laban sa dalawang pulis Makati. Dinadawit sila ni Totoy sa reklamong pananakit habang nakakulong siya sa Makati City Police. 3 araw na nasa kustodiya ng Makati City Police si alias Totoy, dyan umano binugbog si Totoy habang pinipilit ng mga pulis na umamin sa reklamong pagnanakaw na isinampa naman ng beauty queen na si Michelle D. Pero ayon kay Calinisan, tila walang bakas ng iniindang sakit sa katawan si alias Totoy base sa mga ipinakitang CCTV ng Makati City Police. I already saw the CCTV footages. I did not see anything. Nagkakawayan pa yung yung tao dun sa preso tsaka sa mga pulis Pero kinontra yan ng Violence Against Crime and Corruption o VACC President Boy Evangelista na unang tumulong kay alias Totoy. Ang nakita lang doon is part and partial of the video. May mga possible na areas na baka doon nangyari ang pananakit. On the part of NAPOLCOM, hindi talaga sila magkakaroon ng conclusion na walang pangyayari. Wala pang formal na reklamo sa NAPOLCOM ang kampo ni alias Totoy laban sa dalawang pulis Makati. Matatanda ang bigo si alias Totoy noon na tukuyin ang dalawang pulis nang mag-walkthrough sa Makati Police. Sa kabila nito, nakahanda raw ang NAPOLCOM magsagawa ng sarili nilang investigasyon. We have to be fair, not just only for the complainant, but we also must be fair to our policemen as well. Kung wala naman obvious naman na pang-aabusong ganap, edi ba't natin sila imomotopropyo? Mag-file kayo ng complaint kung kinakailangan, then we will see. Naunang sinabi ng NBI na nakikipag-ugnayan na sila sa NAPOLCOM para magsagawa ng positive identification. Inihahanda na rin umano ang sabina sa kampo ni Rian Ramos at Michelle D. Nakahanda silang harapin yan ayon sa kanilang abogado. Ayon sa isang legal expert, nakasalalay sa pagkakaroon ng matibay na ebidensya ang mga paratang sa pagitan ni alias Totoy at kampo ni Ramos at D. Sa panayam ng News 5 kay Attorney DJ Jimenez, giniit niya ang kahalagahan ng reasonable certainty of conviction bago formal na umusad ang reklamo sa korte. Ngayon, kung ang kaso ay he said, she said lamang, may challenge yun. Maliban na lamang kung ito ay mako-corroborate ng ibang ebidensya gaya ng CCTV footage at iba pang medical legal certificate kung talagang nangyari man. Mabibigat ang mga naunang reklamong torture at illegal detention na inihain ni alias Totoy sa NBI. May counter-complaint naman dyan na qualified theft ang kampo ni D sa Makati Prosecutor's Office. Mungkahi pa ni Jimenez kung sakaling may malakas na ebidensya laban sa kampo ni D, mas mabuting ayusin na lamang nila ang issue hanggat wala pang formal na kaso. Sa mata ng batas, ayon kay Jimenez, kung may nagawa mang pagkakamali ang sinuman, ang legal na proseso pa rin ang dapat masunod, hindi ang bugso ng damdamin. Kaya paalala ng legal expert sa publiko. Two wrongs don't make a right. Kung sakali man ikay ginawa ng hindi masama, hindi mo pwedeng ilagay ang batas sa iyong kamay. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.